Pero bago tayo pupunta doon, kailangan nating dumaan sa tourism office ng Masinloc. Dito lamang po matatagpuan sa Baywalk. Kailangan nating kumuha ng permit para tayo po ay makapasok sa Kuto Kids. At kapag ikaw po ay taga Masinloc, ikaw po ay magbabayad lamang ng 60 pesos at free ang mga bata 6 years old below. At kung ikaw naman po ay dayo at galing ka naman sa ibang lugar, magbayad ka po ng 60 pesos for environmental fee. At kung day tour ka lang, mag-add ka lang po ng 70 pesos. Pero kung overnight po kayo, 60 pesos environmental plus 100 pesos. Shoutout nga po pala sa mga staff ng tourism office. Super babait po nila at very accommodating po sila. Ayan at natapos na tayo, super bilis po ng pag-process ng pagkuha ng permit. At ayan nga, paglabas mo ng tourism office ay ganyan naman kaganda ang iyong mapagmamasdan. Kaya naman dito ka pa lang sa baba, matutuwa ka na talaga. Ayan nga at nakuha ko na ang permit namin, meeting tagumpay nga si Indet. Bago ako umuwi ay nagpa-picture pa nga ako dyan. Kinabukasan ay maagang-maaga kami nagbiyahe at 6 o'clock ay nag-start na po kaming mag-travel para hindi po kami masyadong mabilad sa araw kasi kapag tanghali ka na umalis na po ang sakit na yan sa balat. Kung aakyat ka nga po sa Kuto Kids at motor lamang po ang iyong gamit, advice ko po na mas maaga kayong aalis para hindi po kayo masyadong mainitan. At the same time, mas maaamoy niyo pa po yung simoy ng hangin na talagang humahampas sa iyong mukha. Pero kung meron ka namang sasakyan na 4 wheels, abay anytime, pwede ka pong umakyat. Depende po sa prepared na time. Anyways, tignan nyo nga po sa taas, makikita nyo kung anong kilometer na po tayo. This time ay nasa kilometer 16 na po tayo. Nag-start po akong kumuha ng video sa kilometer 10. Mga kaibigan, nasa kilometer 17 pa lang tayo at malayo-layo pa po ang ating biyahe. Sa kilometer 28 pa po tayo pupunta. Yung nakapanood nga po ng aking last video sa kilometer 18, dyan po kami huminto, in-upload ko po, dyan po namin pinuntahan yung pools na maliit at naligo nga po dyan yung aking mga pinsan na galing po sa Pangasinan. Kung magta-travel ka gamit ang motor, mas maganda na marami kang kasama kasi mas mag-e-enjoy ka. Nga pala, ang daanan natin dyan ay medyo rocky road. Kaya naman tiyagaan lang po sa pagdadrive. Pero mag-e-enjoy ka sa mga tanawin sa paligid. Kaya naman, enjoy nyo lang yung panonood dito sa aking video. Nasa kilometer 22 na nga tayo at meron tayo nasa lubong na jeep yan. Yan po yung pampasaherong jeep. Ayan, kailangan nating mag-stop po dito sa second gate at ipapakita lamang po natin yung ating permit na kinuha po natin sa tourism office. After that ay pwede na po tayong magtuloy sa ating biyahe at nandito na po tayo sa kilometer 23 at meron po sila dito speed limit na 30 lamang. At dito nga po ay meron din po silang school, ang tinatawag nilang Mandaloy Elementary School. So, magtataka po kayo, halos sa lahat na nadaraanan natin ay kukunti lang nakikita nating bahay. Pero yes, meron po silang sariling school dito sa taas. Ayan, at nasa kilometer 24 na po tayo at yung tanawin po dyan, abay malabagyo ang datingan. Kaya naman kung nakasingle o nakamotor ka lang, talagang mag-e-enjoy ka, pwede ka mag-stop over at magpa-picture dyan. Nandito na tayo sa pangmalakasang tulay na kung saan lagi po itong na-feature sa mga napapanood ninyong vlog na nag-travel o pumunta na po dito sa Kuto Mines. At dito na po yung ating third gate na sinasabi, kailangan nating ulit ipakita yung ating permit. At pagkatapos ay tuloy-tuloy na yung ating biyahe. Madadaanan nga din po pala natin dito ang dating minahan dito sa Kuto. Ayan, at dalawin natin or ikutan natin ng sandali lang. Ayan, at makikita nga natin na ito'y talagang lumang-luma na, puno na po ng kalawang at sira-sira na po dahil matagal na po itong na-abandon na, hindi na po yan nagagamit.
Kilometer 26 na nga po tayo at dito po natin matatagpuan ang lumang public market ng Coto. At ayan po ang kanyang itsura. Ngayon po ay meron naman ng pong konti-kunting mga tindahan na nakalagay dyan. Meron din po sila dito malaking basketball court at syempre dito naman po sa kabila ay playground ng mga bata. Ayan. Ayan, at sa layo nga po ng ating nilakbay, sa wakas ay nakarating na rin po tayo sa ating pinakaabangan na Coto Mines. Nandito na po tayo sa kilometer 28. Pagdating nga natin dyan ay bubungad na ang napakagandang tanawin, ang malinaw na tubig at ang mga bato na malalaki din. At kung makikita nyo yung mga cottage na yan ay punong-puno na po ng mga tao yan at yung iba ay nagtent na lamang marahil kahapon ay nandyan na po sila. At dyan na rin po sila natulog. Ngayon naman ay galain natin or puntahan po natin yung sikat na talunan na nakikita natin sa mga vlogger na nakadayo na po dito. Diyan po sila tumatalon. At tingnan nyo naman po yung tubig. Super linaw. Napaka-legit. Wala pong daya yan. O siya, sige, enjoy nyo na lang po ang panonood ng vlog kong ito hanggang dulo. Iba talaga ang ganda ng Masinloc, Zambales. Thank you for watching everyone. Ingat po kayo palagi. Bye!